Hello po mga katambay! Kamusta po kayong lahat? Muli po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong nakakatuwa po na sa kabila po ng nasari-saring pagbabatikos at pagpapabagsak sa ating BP Sara, nananatili po siyang nangunguna dito po sa latest survey. At ang isa naman po ay nakakalungkot naman po dahil po ang administrasyon po ng Pangulong Marcos ay doble na po ang ang inuutang o nautang na kaysa kay dating Pangulong Duterte mga katambay. Pakinggan po natin itong ating makabayang vlogger na si Showbiz Chikadora mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin ang kanyang vlog mga katambay. Umabot na sa 50.2 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa kasalukuyang taon, ayon sa independent think tank na Ibon Foundation. Katumbas ito ng 133,604 pesos na utang ng bawat Pilipino. Mas mataas ng 17.4% o 12.79 trillion pesos ang utang ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr. kumpara sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumanas ng pandemya, Marawi siege at marami pang ibang problema sa bansa. Pero, sa kabila nito nakita at naramdaman ng mga Pilipino ang kanyang mga programa. The Marcos Jr. government is on a borrowing binge because tax cuts for the rich and large corporations and the slowing economic growth are making revenue collections weaker, paliwanag ng Ibon Foundation. Subalit, ano nga ba ang nagawa ng Marcos admin sa napakalaking pera na inutang, para lang ba sa ayuda? Ang issue na ito ay binigyan naman ng comment ni KLC na ang sabi ay, okay lang naman umutang if needed. Like, for COVID response, Marawi Rebuilding, BBB. Saan ginagastos ng admin na ito ang mga inutang nila this year and the previous year? Nagtatanong ako kasi puro ayuda lang naman nakikita ko. Wala ako makitang landmark project na worth mag-utang ng malaki. Isa marahil sa dahilan bakit hindi na tumataas ang rating ni Marcos Jr. at ni Speaker Martin Romualdez ay dahil sa walang nakikitang pagbabago sa usapin ng presyo ng bilihin, krimen at napakarami pang iba. Ayon kasi sa pinaka-latest na Pulse Asia survey result, batay sa awareness and performance rating of top national government officials si Marcos ay nakakuha ng 55% na approval, undecided na 25% habang may 20% na disapprove. Si Vice President Sara Duterte ay may 67% na approval, may 22% na undecided at may 11% lamang na disapproval. Si Martin Romualdez na bidang-bida sa mga ayuda na kahit karate tournament ay pinapatos para makilala ay nakakuha lamang ng 31% na approval, may 44% naman para sa kanyang undecided at 26% naman sa disapproval. Makikita rito na tila walang gaanong epekto ang pagpapabagsak nila kay VP Sara Duterte kasama ang higit na nakakaraming mga mambabatas. Ang isyong ito ay po mga katambay, salamat po sa ating makabayang vlogger na si Showbiz Chikadora mga katambay. Talagang tama po mga katambay ang ating makabayang vlogger. Talagang nakikita po natin, tayong mismo mga Pilipino, nakita natin na talagang ano po ang nangyayari sa ating bayan. Lalo ngayon, nakikita natin na napakataas po, napakalaki ng inutang, halos 2 taon ng ating pamahalaan na wala po tayo nakikitang talagang mabigat na proyekto sa loob ng 2 taon. Maliban po daw, di ba? Tayo, nakikita natin, puro ayuda ang pinagugugulan halos ng napakalalaking pera, di umano mga katambay. Di po ba? Nakakalungkot lang po na si dating Pangulong Duterte na ginigipit nila halos ngayon at pilit na pinababagsak di umano at kung ano-ano po ang ibinibintang, patong-patong po ang talagang ginagawa sa dating Pangulong Duterte sa kabila ng kanyang pamamahala ng 6 na taon at nasuong pa tayo sa mga napakabibigat na problema. Number 1 na po, di ba? Ang COVID na talagang natutukan ng maayos, mabuti ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi po tayo nagkaubos.
tayo ay less ang namatay pa. Pero nalungkot din po tayo dahil sa ating mga kababayang namatay ng pandemya. Pero yung mayayamang bansa katulad ng Amerika, na milyon ang namatay. Sa kabila na sila mayaman, sa Europa, sa China, di ba, mayayamang bansa. Pero tayo sa dating presidente Rodrigo Roa Duterte na napakagaling niyang presidente na na-shoulder o na-handle niya ang sitwasyon dahil sa galing ng diskarte ng dating Pangulong Duterte. Na, nakakalungkot. Magdadalawang taon pa lang, hinigitan mo pa yung inutang ng may pandemya, may Marawi surge pa, at napakarami pang lindol, baha na naranasan ni dating Pangulong Duterte. Isama pa natin ang lindol, di ba? Pagputok ng mga bulkan, di ba? At mga terorista. Pero tayo, ngayon, nakikita natin, 2 taon pa lang, mga katambay. Lumobo ng napakalaki ang utang at nilagpasan pa ang pagkakautang ni dating Pangulong Duterte sa loob lang ng 2 taon, mga katambay. Ano pa kaya itong darating na 4 na taon? Yung 2 taon, hinigitan mo yung utang ng 6 na taon, di umano, mga katambay. Sa laki. Tapos, walang proyektong nakikita ang mga kababayan natin na sinasabing dapat gastusan ito ng napakalaking pera, mga katambay. At yung malalaking proyekto naman po na sinasabing magiging legacy ng Pangulong Marcos, yung magkukonek po sa Bataan at dito po sa Metro Manila o Cavite. Ang proyekto pong ito ihiramin po sa bansang China, mga katambay. Yung mga negosyante sa China ang mga kapital. Kaya wala po talagang halos nakikita ang ating makabayang vlogger na sinasabing malaking pagkakagastusan kaya tayo umutang ng isang damukal na pera sa loob ng lamang ng 2 taon, mga katambay. Maliban po sa sinabi ng ating makabayang vlogger at mga komento na ang nakita lang nilang pinagkakagastusan ng sobra-sobra ay ayuda at yung pagbalangkas o yung pagtutok sa tiyatya at PI yata, di umano, mga katambay. Nakakalungkot lang po. At ito po, ang magandang balita naman, talagang kahit ano ang gawin nila, mga katambay, kay Vice President Sara Duterte, at talagang sinasabi si Speaker Martin Romualdez kung ano-ano na pinapasok. At talagang very exposed po silang lahat sa media ang kanilang mga pinaggagawa. Ikumpara mo kay Vice President Sara Duterte na talagang limitado lang ang kanyang exposure sa national TV, lalo sa malalaking istasyon. Ikumpara mo dito sa Bagong Pilipinas na talagang nagpapamigay ng mga salapi ng mga taxpayer at mga kasama na yung mga inutang sa pinamimigay nilang ayuda, di umano, mga katambay. Pero bagsak pa, hindi naman bagsak, mga katambay. Mababa lang. At talagang nangunguna pa rin ang Vice President Sara Duterte sa survey, mga katambay. Kaya po talagang mahihirapan sila na bakbakan at talagang siraan ang BP Sara dahil po nakikita po natin magdadalawang taon na hindi po nila masolusyonan ang problema ng bayan, di ba? Kahirapan, nagtataas ang bilihin, kawalan ng trabaho na talagang hirap na hirap makahanap ng trabaho dahil talagang kulang na kulang ito, di ba? Problema pa sa usapin sa China na wag naman sana tayo humantong sa giyera, di ba? Paano tataas ang rating mo? Di ba? Kaya mahal-mahal ang bilihin. Lahat ay mahal. Wala kang makuhang trabaho. Kulang na kulang. Tapos, meron pa nagbabadya sa'yo na giyera. Di umano. Ano expectin mo? Na ang mga Pilipino, hangaan ka pa. Di umano, mga katambay. Di ba? Kaya talagang mahirapan pong tumaas ang approval at trust rating ng Pangulo sa panahon ngayon. Lalo po ang speaker. Dahil lalo po ito nabubunyag. Isang damukal na ang utang ng Administrasyong Marcos. Pero walang nakikitang pagbabago ang ating bansa, lalo sa kahirapan.
sa nagtataas ang bilihin sa kabila ng umuutang tayo ng napakalalaking trilyon, di ba, na pera. Pero walang programang naalalasap man lang at natitikman ng ating kababayan na kahit konting ginhawa. Wala pa sa ngayon, mga katambay. Sana sa mga darating na panahon ay mangungutang pa ating gobyerno. Baka doon naman po nila ituon at hindi po puro sa ayuda, mga katambay, ang nagiging proyekto ng pamahalaan. Kasi yung ayuda, di po ba? Pagka ginastos na yan, tapos na. Mahirap ka pa rin. Yung pa rin ang problema mo. Mataas pa rin ang bilihin, di ba? Dahil binigyan ka lang ng kakaunti, kakarampot na ayuda. Sana man lang ibinigay sa'yo solusyon, di ba? Solusyon na magagamit po natin na talagang meron tayong trabaho na maayos at meron tayong mga bilihin na maayos ang presyo na abot kayang makaya ng mahirap na ating mga kababayan na kumikita lang nakakarampot. Dahil sa Metro Manila 600 lang mahigit, mga katambay, ang minimum wage nila. At sa probinsya, wala pang 500, mga katambay. Bilhin yung kaliit nun. Tapos bibili ka ng mahal na bigas, mahal na ulam, mahal na pamasahe, mahal na upa sa bahay, mahal na gasolina kung may sasakyan ka. At mahal na rin ang toll, mga katambay, kung may sasakyan ka. Kaya nakakalungkot po. Kaya napakahirap po nilang bakbakan at talagang pababain ang survey, lalo po ng Vice President Sara Duterte. Kaya po, mga tambay, ano po ang masasabi nyo dito po sa talagang nangyayari ngayon sa ating gobyerno? Sa kabila ng baon na naman tayo at nadagdagan na naman na napakalaki ng ating utang, pero ganito pa rin ang ating dinadanas sa ating pang-araw-araw na buhay. Mahirap pa rin ang sitwasyon natin, lalo sa nagtataas ang bilihin. Di po, mga tambay? At siyempre po, kay Vice President Sara Duterte, natutuwa po si Katambay Manong na nananatili ang tiwala ng mga Pilipino sa ginagawa po na trabaho sa atin ng ating Vice President, ang kanyang mga programa, kahit po sa kabila na limitado pa lang ang kanyang mga nagagawa dahil siya po ay isa pa lamang Vice President sa ating bansa. Pero sa ganun pa man, kahit Vice President ka, talagang mas mataas palagi ang iyong approval at trust rating doon sa sagana sa pondo ng bayan. Ang ating Pangulo, siya lahat halos ang may asset ng kaperahan at pati ang pag-utang, halos siya ang nagpapatakbo ng gobyerno na sana siya ang mataas ang rating dahil kumpleto ang asset niya. Kumpara mo sa maliit ng asset na tinatalo ka pa sa rating at trust rating. Siyempre, kasama na diyan ang issue sa droga na hindi naman nakakalimutan ng mga Pilipino na hindi pa tapos ang issue sa droga ng ating Pangulo. Di po ba? Kaya hindi po basta-basta tataas ang rating ng Pangulo at ng Speaker, mga katambay, di umano. Muli po, ang inyong katambay, Kamanong po, na nagsasabi po na tis-tis lang po, makakabangon pa ang ating bansa. At ingat po tayo, mga katambay. Paalam. Bye-bye.